Good day mga ka-homies! Welcome to our vlog. Ngayong araw na ito, pag-uusapan naman natin hindi lang tungkol sa semento or bakal. Of course, pag-uusapan din natin yung mga very educational information at mga helpful tips na makakatulong dun sa mga ka-homies natin na gustong magpagawa ng bahay. So minsan, akala natin ready na tayo sa budget, meron na tayong location, at happy na tayo dun sa design, pero hindi natin alam, meron pala tayong mga common mistakes na ginagawa. So ngayong araw na ito, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga common mistakes na ginagawa ng mga nagpapagawa ng mga bahay. Mga ka-homies, heto yung mga common mistakes na ginagawa ng mga nagpapatayo ng bahay or building. Mistake number 1, walang soil testing. Minsan iniisip natin na okay na yung lupa, pwede nang pagtayuan kaagad. Pero hindi natin alam, dapat pala magkaroon tayo ng soil testing kasi baka minsan merong tubig yung ating lupa, malambot siya, pwedeng lumubog yung structure natin, and then eventually, baka meron pala siya dating palaisdaan o kaya naman merong hindi magagandang particles yung mixture ng ating lupa na possible na mag-create ng structural issue sa ating bahay kapag nakatayo na. Pero dito sa Red Start Construction, bago kami mag-excavate, nagkakandak muna kami ng soil testing and analysis. Bali, ang ginagawa namin, sinisigurado muna namin na na-check siya ng licensed geodetic engineer namin para sigurado kami na pwedeng tayuan ng structure yung bahay at hindi tayo magkakaroon ng structural problem after ng construction ng bahay. Mistake number 2, puro mura, walang quality. Yan tayo mga ka-homies. Minsan iniisip natin lagi, ay gusto ko yung mura eh. Gusto ko yung per square meter, mga 20,000 per square meter lang, pero gusto ko elegant. Pero hindi natin iniisip na kakagatin man yun ng ibang kontraktor o ng ibang gagawa, pero yung ating palang quality ng materyales ay hindi talaga akma doon sa structure na gagawin sa ating bahay or building, no? So hindi porket mura, okay, di ba? Alam naman natin kapag mura yung materyales, pag mura yung labor, definitely it equates to cheap construction, di ba? So kaya kami dito sa Red Start Construction, sinisigurado namin na talagang best value yung materials na binibili namin. Hindi man siya mahal, pero may quality. At talagang alam namin na magtatagal siya hanggang end of time. Mistake number 3, walang plano o timeline. Minsan iniisip natin, sinasabi natin sa ating contractor, engineer, o architect, bahala na kayo kung kailan matapos ha. Basta importante, maganda yung pagkakayari. Pero hindi natin iniisip na kailangan ng plano at ang timeline. Siyempre, dapat alam natin kung kailan tayo magsisimula, alam din natin kung kailan tayo matatapos. Importante na meron tayong timeline o meron tayong construction program para alam natin kung kailan magbubuhos, kailan yung katapusan ng project, kailan magiging ma-handover yung project sa atin. So, pinaka-importante yun. Kaya sa Red Start Construction, meron kaming mga specified the scope of works. At meron din kaming construction program o Gantt chart na binibigay namin sa mga client namin para maging basis nila kung kailan nagsimula at matatapos yung project. In that way, nagiging maayos yung aming ginagawa na project para sa mga clients namin. Mistake number 4, walang safety protocol sa site. Karamihan ng mga contractor ay hinahayaan lang ang kanilang mga tao na nakatsinelas, naka-short, walang safety hat, wala ring safety harness kahit nasa taas na ng building, nasa second floor, third floor, or even higher, kasi hindi sila talaga decided na magkaroon ng safety sa site. Pero importante ang safety. Ayaw natin magkaroon ng accident sa loob ng site, ayaw natin na magkaroon ng casualty kahit masugatan man lang yan kasi importante ang mga tao natin, di ba? Kaya dito sa Red Start Construction, importante sa amin ang safety, no? Meron kaming tinatawag na safety protocols, tapos meron din kami mga complete PPE, and at the same time, meron din kami safety officer na umiikot sa mga sites namin. At the same time, gumagawa din kami ng toolbox meeting daily para masigurado na yung lahat ng mga tao namin ay sumusunod sa safety protocols ng kumpanya. Mistake number 5, walang kontrata o dokumento. Karamihan ng mga projects na ginagawa, whether ng mga contractor o ng mga simpleng foreman lang na may mga tao, is verbal agreement lang. O basta ito yung babayaran ko sa'yo every week ha, o every month, o every 2 weeks ha, tapos kailan tayo mag-i-start, tapos kailan tayo matatapos. Pero ang tanong, anong mangyayari pag nagkaroon ng problema? Kapag hindi natapos ang project, kapag nagastos ng contractor yung mga pera para dun sa project na pambili ng materyales, pambayad sa labor, ano yung mga kahinatnan kapag nagkaroon na talaga ng malaking problema sa project? Ang simpleng sagot, wala. Talo yung kliyente.
Kaya dito sa amin sa Resort Construction, sinisigurado namin na meron kaming kontrata with complete documentations, no? Meron kaming scope of works, meron kaming construction program, and of course, kasama yon doon sa aming kontrata na pinipirmahan together with our clients. Pinapaliwanag namin sa kanila na ito yung mangyayari, na ito yung araw ng ating groundbreaking, ito yung araw na pagsimula natin, at ito yung ating tentative na construction period na kung saan matatapos yung bahay nyo at ito yung handover natin. Kasi importante yon, mga ka-homies. Kaya wag na wag kayong makikipag-deal sa mga kontraktor kapag verbal agreement lang. Dapat written agreement at merong mga kasamang supporting documents na hindi kayo malalagay sa alanganin. Kaya saan pa kayo? Dito na kay Resort Construction. Kasi we'll make sure we'll take care of you. Kaya mga ka-homies, kung may natutunan kayo sa video ito, i-comment nyo lang down below, at kung meron pa kayong ibang tanong, mag-message lang kayo sa aming mga social media accounts. At syempre dito sa amin sa Resort Construction, hindi lang namin tinatayo ang building nyo o ang bahay nyo o ang resort nyo. Gusto rin namin matulungan namin kayo para wala kayong stress, wala kayong sakit ng ulo at hindi sobra yung gastos nyo. Hanggang sa muli mga ka-homies, kaya kung na-inspired kayo o nasiyahan sa video ito, i-like, i-share, at syempre mag-subscribe na rin. I-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming proyekto at kwento na kami mismo ang bumubuo mula lupa hanggang bubong. Maraming salamat sa panonood mga ka-homies. Kita-kits sa next vlog.